$226 mula doon, kitang-kita kung gaano kalubha ang problema. Hindi, masyadong seryoso ang problemang ito. Kailangan kong tawagan si Mr. Walker ngayon din. Seryoso ang itsura ni Jensen habang nagmamadaling inilabas ang kanyang telepono para tawagan si John. Sa pabrika, nagulat si John matapos niyang matanggap ang tawag ni Jensen. Hindi niya akalain na ganito kabigat na problema ang mangyayari sa mga produkto. Hindi lamang iyon, ang bagay ay gumawa ng malalaking alon sa loob ng kumpanya. Mabilis na pinakilos si Stacy at ang iba pang executive. Ang kabuuang asset ng Elegante Group ay umabot lamang sa ilang daang libo. Hindi lamang 7 milyong halaga ng produkto ang nasayang, ngunit ang Wick Group ay maaaring humingi pa sa kanila ng 70 milyon bilang kabayaran. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ang kumpanya ng ganoong seryosong problema. Ang mga panganib ng sitwasyon ay halata. Pagkatapos nito, agad na tumawag si Stacy para sa isang emergency na pagpupulong sa punong tanggapan, na nag-abiso kay John at Ella pati na rin sa manager ng pabrika na si Guido, at sa manager ng workshop na si Stanley. Sa meeting room, nang dumating sina John at Ella, halos lahat ng executive ng kumpanya ay nandoon na. Ang kapaligiran ay hindi kapani-paniwalang mabigat. Si Stacy ay may hindi kapani-paniwalang madilim na hitsura sa kanyang mukha. John, ito lang ang ginagawa mo. 2 araw ko lang ipinasa sayo ang production, at nakahukay ka na ng napakalaking butas para sa akin. Sinusubukan mo bang sirain ang kumpanya? Ipinatong ni Stacy ang kanyang palad sa mesa, at ang kanyang mukha ay hindi kapani-paniwalang galit na galit. Parang gusto niyang kainin ng buhay si John. Stacy, I'm sorry, sabi ni John na puno ng panghihinayang ang mukha. Dahil kilala niya si Stacy, ito ang unang pagkakataon na nakita ni John si Stacy na galit na galit. Tuluyan na siyang nawala sa dati niyang cool na demeanor. Alam niyang galit na galit si Stacy. Mr. Walker, alam mo ba kung gaano kalaki ang pagkalugi mo sa kumpanya ngayon? Hindi lamang kailangang sirain ng kumpanya ang unang batch ng mga produkto, na may 7 milyon, ngunit maaaring kailanganin din nating bayaran ang Wick Group ng halagang 70 milyon. Napakalaking kawalan. Sapat na ba ang paghingi mo ng tawad? Baka sa mukha ni Erwin ang pangungutya, parang sa wakas ay nailabas na niya ang frustrations niya. John, sabihin mo sa akin. Ano nga ba ang nangyari? Paano magkakaroon ng ipinagbabawal na substance ang mga produkto ng kumpanya tulad ng isobutylparaben? Huminga ng malalim si Stacy para pakalmayan ang sarili. Gayunpaman, ang bagay ay masyadong seryoso. Hindi siya mapakali kahit anong pilit niya. I don't know. Walang masabi si John. Wala siyang alam tungkol sa chemistry ng mga cosmetics pati na rin ang pagdaragdag ng mga preservatives. Siya di. Paano niya nalaman kung bakit napunta ang substance sa produkto? Hindi mo alam. Halos madurog ang ngipin ni Stacy sa sobrang pagkayam niya. Malubha ang sitwasyon, ngunit walang alam si John tungkol sa kinauukulan. Kitang-kita kung gaano siya galit. John, sa pagkakataong ito, ikaw ang nag-develop ng mga produktong ibinibigay sa Wick Group, at ikaw. Isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Erwin habang sinabi niya kay Stacy, Miss Young, napakalaki ng naidulot ni Mr. Walker sa kumpanya. 227, tama si Mr. Mercer. Ginawa ni Mr. Walker ang kumpanya ng napakalaking pagkalugi. Kailangan niyang ma-terminate. Kasabay nito, kailangan nating tiyakin na panatilihin ang ating karapatan na ituloy ito sa korte. Ang mga executive ay lahat sa isang galit na kaguluhan. John, ano ang masasabi mo sa sarili mo? Pinilit ni Stacy na ibaba ang kanyang galit. Wala akong masabi. Kasalanan ko ang lahat ng ito, at handa akong tiisin ang anumang parusa, mapait na sabi ni John. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano lumitaw ang isang ilegal na substansya sa produkto. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa sarili niyang pagkakamali o kung ano pang dahilan. Gayunpaman, alam na alam niya ang isang bagay. Sa pagkakataong ito, siya na ang namamahala sa produksyon, kaya nahirapan siyang umiwas sa anumang responsibilidad. Hindi iyon ang kritikal na bahagi.
Ang pinakamahalagang bahagi ay ang pakiramdam niya ay ipinagkanulo niya ang mga inaasahan ni Stacy. Nagsisi siya ng husto, at hindi niya kayang harapin si Stacy. Ang tanging magagawa niya ay mag-ipon ng lakas ng loob na yumako ng responsibilidad na parang isang lalaki para hindi magalit si Stacy. Gayunpaman, hindi niya alam iyon. Habang ginagawa niya iyon, mas lalong nagalit si Stacy. Sige, ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Pagkatapos ay pagbibigyan kita ng iyong hiling. Galit na galit si Stacy kaya napangiti siya. Nawala ang pagiging makatwiran niya. Nang makitang tinanggap ni John ang parusa at galit kay Stacy, parehong masaya sina Erwin at Michael. Pero, bago sila makapagdiwang, biglang sinabi ni Ella, "Miss Young, please calm down. Kumalma ka. Lumaki na nga ang usapin, paano ako kakalma?" Stacy clenched her teeth, halos masunog si Ella sa apoy ng kanyang galit. Hindi naman na-intimidate si Ella. "Stacy, please think about this. Wala pang isang buwan si John sa kumpanya. Hindi siya bahagi ng industriya, paano niya malalaman kung ano ang isobutylparaben? Nagkamali man siya, hindi mo maisisi sa kanya ang lahat." Iyon. Nagulat si Stacy at sa wakas ay naisip niya ang mga bagay-bagay ng mas malinaw. Alam niyang tama si Ella. Walang alam si John. Kahit na siya ay may pananagutan, ito ay hindi kasing masama. Buti na lang nabulag siya sa galit niya kanina lang, lahat ng sisi kay John. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Erwin nang mapagtantong may mali. Agad niyang sinabi, "Miss Summers, anong ibig sabihin nito? Paprotektahan mo ba si John at susubukan mong iwasan ang sisihin dahil lang sa boyfriend mo siya?" "Mr. Mercer, makinig kang mabuti. Una, totoo lang ang sinabi ko, I wasn't trying to push the responsibility away from John. Pangalawa, bigyang diin ko itong muli. Hindi ko boyfriend si John. Hindi ko siya kailangang protektahan." Malamig na sabi ni Ella. "Anong biro? Alam ng lahat sa kumpanya na boyfriend mo siya. Sa tingin mo ba lahat ay maniniwala sa iyong mga pagpapalihis?" Ngumisi si Erwin. "Naniniwala ako. Hindi girlfriend ni John si Ella, walang paraan na protektahan niya si John." Mahinahong sabi ni Stacy. Siya ang higit na nakakaalam sa relasyon ni na John at Ella. Noong una, kinasusuklaman pa ni Ella si John. Hindi siya makapaniwala na sinubukan ni Ella na protektahan si John. Yan. Napatulala si Erwin. Nagsimula siyang magmukhang hindi sigurado, hindi masabi kung si Stacy ay nagsasalita ng totoo. Nabawi na ni Stacy ang kanyang kalmado sa sandaling iyon. Wala siya sa mood na ipagpatuloy ang pakikipagpalitan ng salita kay Erwin. Napatingin siya kay Guido, "Mr. Boyd, ikaw ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa unang pabrika. Ikaw na ang bahala sa production dyan. Maaaring hindi alam ni Mr. Walker kung ano ang isobutylparaben, ngunit paano mo hindi?" 228, Miss Young, alam ko na ang isobutylparaben ay isang ilegal na substansya, ngunit mula nang si Mr. Walker ay bumuo ng mga bagong pampaganda, siya na ang ganap na namamahala sa produksyon. Higit pa rito, ang lahat sa linya ng produksyon ay mahigpit na ginawa ayon sa kanyang kagustuhan. Wala akong karapatang makialam. Higit pa rito, ibinigay ko ang dokumento kay Mr. Walker bago ipadala ang mga produkto. Pinirmahan niya iyon, inilabas ni Guido ang dokumento para makita ng lahat, at agad nilang nakitang pinirmahan ito ni John. "Mr. Walker, nariyan na ang patunay. Ang mga manggagawa sa linya ng produksyon ay nagtatrabaho sa ilalim ng iyong mga order. Nagdagdag sila ng isobutylparaben sa ilalim ng iyong mga maling tagubilin. Anong masasabi mo dyan?" Sabi ni Erwin sabay ngiti ng malamig. Bago pa man makasagot si John, tumayo si Ella at sinabing, "Mr. Mercer, bago pa maimbestigahan ang bagay na ito, hindi mo kailangang magmadaling sisihin si John." Saying that, Ella shot a sharp look at Stanley. "Mr. Wallace, ikaw ang workshop manager na nangangasiwa sa production line. Kahit na hindi sinasadyang nagdagdag ng isobutylparaben ang mga manggagawa, wala ka bang alam?" Yan. Nakakuyom ang ngipin ni Stanley habang matigas ang ulo niyang sinabi, "Miss Summers, nitong nakaraang 2 araw, hinahanap ko ang pagtaas ng kahusayan ng mga hilaw na materyales. Parehong ikaw at si Mr. Walker ang namamahala sa produksyon. Wala akong alam." "Ganoon ba?
Bakit hindi ako naniniwala sa'yo? Tumawa si Ella. Kung tulala si Stanley, baka wala siyang napansing kakaiba. Gayunpaman, alam niya na ang mga kakayahan ni Stanley ay napakahusay. Walang paraan ng isang bagay na marahas na makatakas sa mga mata ni Stanley. Miss Summers, nagpaplano ka bang maghanap ng scapegoat para kay Mr. Walker? Malungkot na sabi ni Erwin. Nang makita niyang gusto pang makipagtalo ni Ella, hinayla ni John ang braso ni Ella, na pabuntong hininga habang sinasabi, Ella, ayos lang. Salamat sa pag-iisip tungkol sa akin, ngunit ang bagay na ito ay sanhi dahil sa aking pagkakamali noong una. Handa akong balikatin ang sarili ko, hindi mo na kailangang maghanap ng anumang dahilan para sa akin. Anong excuses, tanga ka? Galit na galit si Ella. Nakatrabaho niya ang mga bulok na kasamahan noon, ngunit hindi kasing sama ni John. Pakiramdam niya ay isa siyang santo dahil hindi siya namatay sa galit kay John. John, may sira ba sa ulo mo? May sumusubok na sabotahe ka dito. Hindi mo ba nakikita? Sinaway siya ni Ella. May nagtangkang manakit sa akin. Tiyak na hindi. Gulat at naguguluhan na napatingin si John kay Ella. Paanong hindi pwede? Isipin mo na lang. Ang ganitong malaking problema ay lumitaw sa produksyon, ngunit parehong walang alam sina Mr. Boyd at Mr. Wallace tungkol dito. Tinalikuran na nila ang anumang responsibilidad. Pinapirma ka pa nila sa mga dokumento habang wala ako. Hindi mo ba iniisip na nagkataon lang ang mga iyon? Isang malamig na panunuya ang pinakawala ni Ella. Mukhang hindi karaniwan. Nagbago ang ekspresyon ni John. Inakala niya na siya ang nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya, ngunit pagkatapos ng paliwanag ni Ella, sa wakas ay napagtanto niyang may kakaiba. Ella, sino sa tingin mo ang nagtatangkang sumasabotahe kay John? Naging seryoso ang ekspresyon ni Stacy. Hindi ko alam ang detalye, pero may sigurado ako. Walang paraan na hindi kasali si Mr. Wallace. Itinuro ni Ella si Stanley at confident na sabi. Mr. Wallace. Wala naman akong sama ng loob sa kanya. Bakit niya ako sinubukang sabotahe ng walang dahilan? Bumalik sa kategorya. 229 pagkatapos ng ilang araw na magkatrabaho, medyo nagtiwala si John kay Stanley. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa kung paano tiningnan ni Stanley ang mga dokumento bago nila ito pinirmahan John, nagsimulang maging hindi sigurado si John. Pagkatapos ng lahat, ito ay hinala na si Stanley ay hindi napansin ang anumang mga problema sa kanyang mga kasanayan. Miss Summers, wala itong kinalaman sa akin. I'm innocent, hindi inaasahan ni Stanley na taturo sa kanya si Ella. Nagsimula siyang magpanik ng kaunti habang ang kanyang mga palad ay nagsimulang pawisan sa pagkabalisa. Alam mo ang sarili mo kung inosente ka. Bilang tagapamahala ng pagawaan, paanong wala kang mapapansin? Sa lahat ay nahaharap sa napakalaking problema sa produksyon. Katulad nito, kung sino man ang gustong saktan si John, kakailanganin nila ang iyong tulong. Kung hindi, walang paraan na ito ay makatakas sa iyong mga mata. Sa madaling salita, kahit hindi ikaw ang sumasabotahe kay John, alam mo ang mga detalye. Ngumisi si Ella. I didn't, namutla si Stanley, na sa ganap na takot. Siya ay hindi kailanman isang mabuting sinungaling o isang manloloko. Sa pagharap sa walang tigil na pananakit ni Ella, nagsimulang gumuho ang mga depensa sa paligid ng kanyang puso. Nagbago ang ekspresyon ni Erwin at Michael sa nakita, nagsimulang hindi mapalagay sa sitwasyon. Miss Summers, haka-haka mo lang ito. Sinabi mo na sinabotahe ni Mr. Wallace si John, pero may patunay ka ba? Nagmamadaling tumayo si Michael. Tama iyan. Ella, kung wala kang pruweba, huwag kang magbintang ng walang dahilan. Nagalit si Erwin na may madilim na tingin sa mukha. Mr. Mercer, Mr. Deval, wala kayong kinalaman dito, bakit ang dami niyong pinag-uusapan? Malungkot na sabi ni Stacy. Iyon. Maasim ang mga mukha ni Erwin at Michael habang atubiling itinikom nila ang kanilang mga bibig. Nakatuon muli si Ella kay Stanley, at mas pinilit pa niya, Mr. Wallace, hindi ko akalain na napakapeti mo. Nang humingi ka ng tulong sa amin ni John sa mga nasasakupan mo, pumayag si John ng walang pag-aalinlangan. Para makamit ang pangako, nilampasan niya si Erwin ng walang pag-aalinlangan. Inatake pa siya ni Erwin at ng marami pang executive.
Mapalad na nagtagumpay siya sa huli. Higit pa rito, inilagay niya ang iyong mga ideya sa pagpapabuti. Ang mga hilaw na materyales, kaya lahat ng iyong pinaghirapan ay hindi nasayang. Kung wala siya, ang lahat ng iyong mga ideya ay magiging walang laman na pag-iisip. Ganyan mo ba siya gantihan? Bumalik sa kategorya 230 at ano ang ginawa mo? Pinakain mo ba ang puso mo sa mga aso? Lalong nagalit si Ella habang nagsasalita, ipinahayag ang kawalan ng hustisya para kay John. Ano? Inirerekomenda niya ako, at gusto niyang ibahagi sa akin ang mga reward. Paano ito posible? Nagulat si Stanley. Para siyang tinamaan ng kidlat habang nakatayo sa kinatatayuan. Walang imposible dyan. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Miss Young. Malamig na sabi ni Ella. Tumango si Stacy, tama si Miss Summers. Parehong sinabi niya at ni John na medyo may kakayahan ka. Isinalang-alang ko na si Mr. Lennon mula sa pangalawang pabrika ay magre-retire sa loob ng isang buwan, at nagplano na ikaw ang pumalit sa kanya. Posisyon bilang manager ng pabrika. Kung tungkol sa John na gustong ibigay sa iyo ang kalahati ng mga dibidendo, totoo rin. Kaya lang hindi pinaglalaroan ang mga dibidendo kaya hindi ako pumayag. Yan. Natigilan si Stanley. Naisip niya na kinuha ni John ang lahat ng kaluwalhatian para sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi niya naiintindihan si John. Hindi lang iyon ginawa ni John, inirekomenda pa siya ni John na maging manager ng pangalawang pabrika, at binalak pa niyang hatiin ang mga gantimpala sa kanya. Gaya nga ng sinabi ni Ella, maganda ang pakikitungo ni John sa kanya. Gayunpaman, tinutulungan niya ang iba na saktan si John. Kasuklam-suklam iyon sa kanya. Bang! Namumula na ang ekspresyon ni Stanley nang bumagsak siya sa lupa. Pakiramdam niya ay dinudurog ang puso niya. Mr. Walker, pasensya na. Malaki ang tiwala mo sa akin, pero tinulungan ko ang iba na sabotahe ka. Napaka-inutil ko. I'm so sorry. Nagsimulang umiyak si Stanley habang nakaluhod sa harap ni John. Ano? May kinalaman ka ba dito? Nagulat si John. Hindi niya inaasahan na magiging tama ang hula ni Ella. Si Stanley ang sumabotahe sa produkto. Oo, ako iyon. I was the one who added the substances. Si Stanley ay puno ng guilt ang mukha habang nakaluhod. Bakit? Wala akong ginawa laban sa'yo, bakit mo ako sinubukang saktan? Galit na galit si John. Umakyat ang galit kanan. Kanyang ulo. Akala niya ay maganda ang pakikitungo niya kay Stanley, pero sinabotahe siya ni Stanley at halos mapahamak siya. Kahit sino man iyon, magagalit sila. Siya ay natural na walang pagbubukod. Hindi ko naman ginustong gawin yon, kaya lang inutusan ako ni Mr. Boyd. Napilitan ako sa isang sulok. Kung hindi ko ito gagawin, mawawalan ako ng trabahong ito, mapait na sabi ni Stanley. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang pagkakasala nang pumayag siyang magtrabaho kasama si Guido. Nakaramdam pa siya ng hindi kapani-pani walang bigat sa kanyang puso. Ngayong isiniwalat na niya ang buong katotohanan, sa wakas ay naramdaman niyang gumaan ang kanyang katawan, na parabang siya ay pinakawalan. Ikaw. Galit na galit si John ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Siya ay isang ulila mula noong siya ay bata pa. Napakaraming hirap ang kanyang pinagdaanan, kaya nadama niya ang kawalan ng kakayahan ni Stanley. Upang maging mas tumpak, hindi sinasadya ni Stanley na saktan siya, ngunit pinilit ng mga pangyayari. Ganun din si John, nabubuhay ng walang kwenta at walang kabuluhang buhay kasama ang mga Manson sa loob ng 3 taon. Ibinaba na rin ni John ang kanyang ulo sa realidad. Stacy shot Guido an intense glare. Mr. Boyd, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo gustong sabotahe si Mr. Walker? Ako. Namutla si Guido. Hindi niya inaasahan na malalantad ang bagay na iyon. Siya crumbled sa lupa bilang siya. Lumuhad sa harap ni Stacy. Miss Young, hindi ko gustong sabotahe si Mr. Walker. Hindi ko ito ideya. Kumikilos ako ayon sa utos. Ikalat ang pagmamahal. Bumalik sa kategorya 231 bakas sa mukha ni Guido ang kawalan ng pag-asa habang namumuo ang takot sa buong katawan niya. Nawala ang kulay sa mukha ni na Erwin at Michael, at nadurog ang kanilang mga puso nang mapagtanto nila kung anong nangyari.
Ni isa sa kanila ay hindi maintindihan kung bakit biglang nagbago ang lahat. Maayos na ang takbo noon, ngunit nasira ang kanilang mga plano dahil sa pagbabago ng katapatan ni Stanley. Ang masama pa, paano kung magdesisyon si Guido na ipagkanulo sila at ilantad kay Stacy ang pagkakasangkot nila dito? Sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito. Lalong nagalit si Stacy nang matuklasan na iba pa ang mga ito. Si Guido ang nasa likod nito. Si Guido ay likas na sumulyap sa direksyon ni Erwin at Michael, ngunit nang makita niya ang nakamamatay na tingin sa kanilang mga mata, nabuhayan siya ng loob at pinigilan ang sarili na magsalita pa. Sabihin mo kung sino, dali. Kung ayaw mong sabihin, tatawagan ko ang mga pulis ngayon at hahayaan silang arestuhin ka sa ilalim ng fiscal offense. Dumura si Stacy. Hindi napigilan ni Guido na kiligin nang marinig niya ito. Alam na alam niya ang lawak ng kapangyarihan ng mga kabataan, at kung ibibigay siya ni Stacy sa pulis, masisira ang buhay niya. Nang makitang si Guido ay malapit nang mag-snap sa ilalim ng panggigipit ni Stacy, nalaman kaagad ni Michael na wala ng ibang paraan para makaalis dito. Humakbang siya sa direksyon ni Stacy at napaluhod sa magkabilang tuhod. Ako po, Miss Young. Ako ang isa na nag-utos kay Mr. Boyd na gawin ito. Deklare niya. Dahil wala nang babalikan mula rito, handa siyang sagutin ang lahat ng sisihin sa kanyang sarili upang protektahan Erwin. Kung tutuusin, mas gugustuhin niyang isa lang sa kanila ang magkagulo kaysa pareho. At saka, si Erwin ay isang maimpluwensyang karakter sa mundo ng negosyo, at sigurado siyang si Erwin ang may utang. Sa kanya ng isang pabor ay darating sa madaling gamitin sa hinaharap. Kahit na si Stacy ay tanggalin siya kaagad, malamang na mahahanap siya ni Erwin ng bagong trabaho. Ikaw yun. Ang lakas ng loob mo, Michael. Naiinis si Stacy sa puntong ito. Natahimik si Michael. Alam niyang walang anumang pagpapaliwanag ang makakapagpabago sa kanyang kapalaran, kaya nagpasya siyang gawin ito. Tumahimik ka. Kung tutuusin, ito ang nararapat sa kanya. Tumahimik ka, Stacy. Magka-level lang sina Michael at Mr. Boyd, kaya hindi ko akalain na kaya niyang utusan si Mr. Boyd ng ganito. Sigurado akong may ibang tao sa likod ng lahat ng ito. Sabi ni Ella na nakangisi. Pagkatapos, sinulyapan niya ng makahulugan si Erwin na nakayuko pa rin sa likod ni Michael. Alam niyang may pagkakaiba sina Erwin at John at sinasadya ni Erwin na pagtripan si John. Sa lahat ng ito, sa makatuwid, hindi niya kailangang maging isang henyo upang malaman na si Erwin ay marahil ang utak. Bumalik sa kategorya 232, baliw ka. Ilang beses ko nang nilinaw na hindi ko boyfriend si John, at walang nangyayari sa ating dalawa, kaya nagbubuga ka lang ng kalokohan. Bulalas ni Ella. Imposible yan. Ikaw ang nagpakilala sa kanya sa kumpanya namin, at sa paggawa nito, napaalis mo pa si Conrad. Bakit mo pa gagawin ito para sa kanya kung hindi mo siya boyfriend? Sa tingin mo ba tulala ako, Ella? Napangisi si Michael. Anong kalokohan? Sinong nagsabi sa'yo na ako ang nagpakilala kay John sa kumpanya, at bakit mo naisip na tinanggal ko si Conrad dahil sa kanya? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Si Stacy ang may gawa ng lahat ng ito, at wala ni isa man sa kanila ang may kinalaman sa akin. Ako lang ang scapegoat para sa kanyang mga aksyon. Tuluyang sumabog si Ella. Ang pagiging scapegoat para sa ibang tao ay hindi isang kaaya-ayang karanasan, at sa paggawa nito, nagsimulang kumalat ang mga chismis tungkol sa kanya at John bilang isang bagay, kaya malaki ang epekto nito sa kanyang reputasyon. Isang himala na nagawa pa niyang manahimik tungkol dito hanggang ngayon. Ano? Ito lang ang ginawa ni Miss Young. Paano ito mangyayari? Nalaglag ang panga ni Michael. Tama si Ella. Ako ang nagpaupa kay John, at ako ang nag-alis kay Conrad sa kanyang mga tungkulin. Wala sa lahat ng ito ang may kinalaman sa kanya. Hindi lang yun, pero hindi pa niya kilala si John noon, kaya paano siya magiging girlfriend? Mahinahong paliwanag ni Stacy. Para itong bombang ibinagsak sa gitna ng silid, at lahat ay natigilan. Si Michael, Erwin, at maging ang iba pang mas mataas na pamamahala ay lubos na nabigla sa balitang ito. Noong una, inakala ng lahat na si Ella ang umalalay at tumulong kay John sa lahat ng ito, pero ang umalalay sa kanya ay si Stacy pala.
Hindi nakapagtataka na tahasang ipinahayag ni Stacy ang kanyang pagnanais na alagaan si John at hindi magbabago ang kanyang isip kung hindi man, kahit na sa pag-indayog ni Erwin. Lahat sila minaliit si John. Paanong nangyari te? Si Michael ay lumukot sa lupa sa isang bunten, ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang multo. Palagi niyang iniisip na bagay sina John at Ella, kaya naman sinadya niyang kunin si John ng maraming beses at sumama pa sa plano ni Erwin na i-frame si John para sa panloloko. Tulala pala siya. Deserve niya ito. I'm sorry for doing this, Miss Young. Nabulag ako sa aking kasakiman at pinili ang maling panig. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon na patunayan muli ang aking sarili, pagkatapos na makawala sa kanyang pagkatulala, mabilis na gumapang si Michael patungo kay Stacy at sinubukang humingi ng awa, ang kanyang mukha ay nakaukit sa kawalan ng pag-asa. Handa niyang pasanin ang lahat ng pananagutan dahil naisip niyang sulit ito kung mapaalis niya si John at makikipagsapalaran kay Ella, ngunit ngayon, matapos niyang matuklasan na hindi niya kalaban si John. Kung tutuusin, napagtanto niya na ang kanyang mga sakripisyo ay walang kabuluhan. Kaya naman, wala siyang choice kundi humingi ng awa. Michael, ang iyong kasakiman ay humantong sa isang malaking pagkalugi sa pananalapi para sa kumpanya, kaya paano kita bibigyan ng isa pang pagkakataon? Malamig na sabi ni Stacy. Ay, nawala ang kulay sa mukha ni Michael dahil dito. Sa wakas ay natikman na niya ang sarili niyang gamot. 233, Michael, Guido, Stanley, kayong tatlo ay sangkot sa pagtatangkang kwadro kay John para sa panloloko, at sa paggawa. Ito, nagdulot ka ng malaking pagkawala sa pananalapi sa kumpanya, at hindi ito mapapatawad. Mula ngayon, kayong tatlo ay opisyal ng tinanggal, at wala na kayong kinalaman sa Elegante Group. Mataimtim na deklara ni Stacy. Nang makitang ibinigay ng tatlo sa kanila ang kanilang serbisyo sa kumpanya sa loob ng maraming taon, nagpasya si Stacy na magpakita ng awa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanila sa halip na ituloy ang legal na pag-uusig para sa kanilang mga krimen. Salamat, Miss Young. Malungkot na nagpasalamat sa kanya ang tatlo at tumayo, naghanda na para umalis. Miss Young? Sandali lang, biglang humakbang pasulong si John. Ano ito? Sumulyap si Stacy sa kanya ng may pagdududa. Miss Young, ang kakayahang umunawa at itama ang pagkakamali ng isang tao ay isang katangian na sa tingin ko ay dapat pahalagahan ng lahat. Sigurado ako na napilitan si Mr. Wallace na makibahagi dito dahil sa kanyang responsibilidad bilang breadwinner ng kanyang sambahayan, at dahil handa siyang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali, pakiramdam ko ay dapat namin siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Para naman kina Michael at Mr. Boyd, sinadya ng dalawang ito na i-frame siya at naging malinis lamang matapos makitang nabigo ang kanilang mga plano. Sa makatuwid, hindi sila karapat-dapat na patawarin sa lahat. John, halos masira ang trabaho at reputasyon mo sa kasalanan ni Stanley, kaya bakit ka humihingi ng awa para sa kanya? Baliw ka ba? Natuwa naman si Stacy dito. Tama iyan. Hindi mo ba alam kung gaano kalaking pera ang nawala sa kumpanya dahil dito? Hindi lang siya ang nagpahamak. Halos $7 milyong na halaga ng produkto, ngunit maaaring kailanganin pa nating magbayad ng $70 milyong sa Wick Group. Ano ang silbi ng kanyang pagsisisi kung ito ang dapat bayaran ng aming kumpanya? Napangisi si Ella. Alam ko iyan, pero dahil malayo na ang napuntahan namin ni Elder Wick, baka masabi ko na sa kanya ang kabayaran. Tungkol naman sa produkto na sinira ng kumpanya, handa akong ibigay ang 10% ng aking taunang bonus para mabayaran ang pagkalugi ng kumpanya. Ano ang tunog, Miss Young? Seryosong tanong ni John. Ikaw. Galit na galit si Stacy dito. Tinapunan niya ito ng nakamamatay na tingin at nagngangalit na sinabi, ang iyong taunang bonus ay isang gantimpala para sa iyong pagsusumikap, kaya hindi ko kailangan na isuko mo ito. Kung matagumpay mong makumbinsi ang Wick Group na alisin ang mga singil at kabayaran sa pananalapi, bibigyan ko ng isa pang pagkakataon si Stanley. Deal. Tuwang-tuwa si John dito. Sa kabutihang palad, nahuli ito ni Jensen ng maaga, na nagresulta sa kaunting pagkalugi sa pananalapi para sa Wick Group. Sa makatuwid, alam ni John na kung kakausapin niya si Elder Wick tungkol dito, tiyak na handa siyang ihinto ang lahat ng mga kaso sa Elegante Group. Hindi magiging napakahirap na makamit ang gawain ni Stacy.
Salamat, Mr. Walker. Lagi kong tatandaan ang ginawa mo para sa akin. Hinding-hindi ko ito makakalimutan, Stanley. Agad na lumuhad at lubos na nagpasalamat kay John. Akala niya noong una ay mawawalan siya ng trabaho, ngunit laking gulat niya, nagpa siya si John na tulungan siya sa halip na sisihin. Naantig siya sa pagiging bukas palad ni John. Pakiusap, Mr. Wallace. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ang hiling ko lang ay matuto ka sa iyong pagkakamali at mga ko na hindi na uulitin ang bagay na ito. Mabilis siyang tinulungan ni John na makatayo. Sige, tapos na ang palabas. Bumalik na ang lahat sa trabaho. Mariing deklara ni Stacy bago makahulugang sumulyap kay Erwin. Gayunpaman, hindi siya nagsalita at sa halip ay lumabas ng silid. Bumalik sa kategorya. 234 na sinundan siya ni John at Ella palabas ng kwarto. Naikuyom ni Erwin ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan ang kanilang mga umaatres na figure na nawawala sa paningin, ang kanyang mukha ay namumula. Pinlano niya ang pamamaraang ito hanggang sa huling detalye sa pagtatangkang alisin si John, ngunit nasira ang lahat. Kahit na nagawa niyang makaalis ng hindi nasaktan, alam niyang nagsimula na siyang maghinala ni Stacy. Gayunpaman, dahil marami siyang isinakripisyo at nakamit para sa kumpanya, at dahil na rin sa shareholder ng Young Group ang kanyang lolo, pinili ni Stacy na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Mga daga. Sa kabila ng pakiramdam ng pagkatalo, alam ni Erwin na wala siyang magagawa kundi tanggapin ito. Ang huling tingin sa kanya ni Stacy bago umalis ay isang tingin ng babala. Kung siya ay maglakas loob na pukawin muli ang isang bagay, walang garantiya na si Stacy ay magpapakita sa kanya ng awa sa hinaharap. Nang matapos ang pulong, nagmadaling pumunta si John sa Wick Group para personal na humingi ng tawad kay Elder Wick at linawin ang nangyari. Si Elder Wick ay napakabuti tungkol dito. Hindi lamang niya piniling huwag ituloy ang anumang responsibilidad, kundi inaliw pa niya si John hinggil sa mga pangyayaring naganap. Sa wakas, nagpasya pa silang dalawa ng ibang petsa para sa susunod na shipment ng mga produkto, at umalis si John, ngunit hindi bago gumawa ng mental note tungkol sa kabutihang loob ni Elder Wick. Dahil nagpasya ang Wick Group na ilagay ang lahat ng ito sa nakaraan, si Stacy din, tinupad ang kanyang pangako kay John at ibinigay si Stanley. Isa pang pagkakataon. Hindi lang iyon, ngunit dahil natanggal si Mr. Boyd, ipinasa pa niya ang kanyang trabaho kay Stanley. Hindi lang napanatili ni Stanley ang kanyang trabaho, nakakuha pa siya ng promosyon, at dahil dito, lalo siyang nagpasalamat kay John sa kanyang kabutihang loob. Kasabay nito, naging determinado siyang magbukas ng bagong dahon at nagsumikap na magtrabaho ng husto upang mabayaran si John at Stacy sa kabaitan nila. Sa kabilang banda, naubos ang dating stock ni John ng mga halamang gamot at sangkap, at dahil tatlo sa ang mga pabrika ay nakatakdang gumawa ng mas maraming produkto sa lalong madaling panahon, nagpasya siyang makipag-ugnayan kay Benedict para sa tulong. Matapos malaman ang sitwasyon, hindi nagdalawang isip si Benedict na tumulong sa pag-restock ng mga supply ng Elegante Group. Ipinasa niya ang kaso ni John sa apo niyang si Cynthia. Nang hapong iyon, nagkita sina John at Cynthia sa isang hotel para sa isang business lunch. Ang hotel na pinag-uusapan ay walang iba kundi ang The Regency, isa sa pinakasikat na luxury hotel sa Palanan City. Lungsod. Dumating si John sa hotel sakay ang kanyang motorsiklo, at ipinarado lang niya ang kanyang bisikleta ng may hamarang na itim na Mercedes-Benz. Sa tabi niya, dalawang kabataang lalaki na nasa mid-20s ang bumaba sa kotse. Uy, hindi ba ito si John Walker? Ang isa sa mga lalaki, na may makinis na buhok, ay nagulat nang makita si John. Oh my God! Ang tagal na, kayo. Nabigla rin si John sa pagtakbo sa kanila. Ang dalawang ito ay kanyang mga kasama sa kolehiyo, ang isa na nakasuklay sa kanyang buhok ay si Dominic Sawyer, at ang isa ay si Sean Jenkins. Nandito ka rin ba para sa pagtitipon, John? Pero wala akong natatandaang nag-imbite sa iyo. Nagdududang tanong ni Dominic. Anong pagtitipon? Natarante si John dito. Nawalan siya ng contact sa kanyang mga kasama sa kolehiyo mula noong siya ay nagtapos at hindi na siya dumalo sa anumang pagtitipon mula noon. Dominic, maaaring si Janice Lynch ang nag-imbite sa kanya. Tumikim si Sean. Posible iyon.
Saglit itong pinag-isipan ni Dominic, ngunit makalipas ang ilang segundo, lumiwanag ang buong mukha niya na parang may naalala siya. 235, well, malinaw na gusto ng tadhana na magkasalubong tayo, kaya bakit hindi tayo sabay na pumasok? Malumanay niyang sabi. Salamat na lang. I'm here for a meeting, so hindi ako makakasali, unfortunately. Umiling si John. Si John ay isang ulila, at ang tanging paraan upang makapasok siya sa kolehiyo ay dahil buong buhay niya ay nagsumikap siya upang makaipon para sa kanyang pondo sa kolehiyo. Gayunpaman, dahil nagmula siya sa kahirapan, palagi siyang minamaliit ng kanyang mga kaklase at walang gaanong kaibigan. Hindi lamang iyon, ngunit siya ay isang mahiyain na tao at karamihan ay nag-iisa. Dominic ay ang kabuoang kabaligtaran. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya na nagmamay-ari ng milyon-milyong dolyar sa mga ari-arian. Sa makatuwid, si Dominic ay palaging sikat na bata at ang target ng maraming mga babae, fancy sa panahon ng kanyang mga araw ng kolehiyo. Hindi kailanman sina John at Dominic ang tipo ng mga taong aasahan na magsasama, ngunit hindi lang iyon, madalas na sinusundo ni Dominic si John noong kolehiyo. Tsaka walang nag-imbite sa kanya sa pagtitipon, kaya syempre, ayaw niyang dumalo. Hinawakan ni Dominic ang braso ni John. Wala ka bang balak pumunta? Hindi ako papayag. Ang tagal na nating hindi nagkita, at sayang naman kung hindi ka dumating. Hindi, may meeting ako na dadaluhan, at hindi ko pwedeng kanselahin, tatanggihan na lang sana ni John ang alok ni Dominic nang sumingit si Sean, tama na, John. Nabalitaan naming lahat ang nangyari, kaya hindi mo na kailangang ikahiya pa. At saka, pupunta si Janice ngayon, kaya hindi mo ba siya makikita? Kahit na nawala ng contact si John sa kanyang mga kasama sa kolehiyo, ang kasal niya kay Evelyn at ang kasunod na diborsyo ay the talk of the town, so natural, narinig nilang lahat. Nandito din si Janice. Isang surge of warmth ang kumalat sa puso ni John habang tumatama sa kanya ang magandang mukha ni Janice. Mata ng ating isipan. Si Janice ang class representative nila noong college, at kahit tahimik siyang babae, mabait siya at maalalahanin, at isa sa mga taong handang tumulong kay John kapag minamalas siya ng lahat. Dahil malaki ang naitulong niya sa kanya noon, palagi siyang kaibigan ni John sa buong kolehiyo, ngunit sa kasamaang palad, nawalan siya ng contact sa kanya pagkatapos pakasalan si Evelyn. Sige, sasama ako. Sa wakas ay sumuko na siya. Matagal na niyang hindi nakita si Janice at gusto niyang malaman kung kumusta na siya. Kaya naman, gusto niya itong makita ng personal at hingin ang numero nito para makipag-ugnayan. Tungkol naman sa pakikipagkita niya kay Cynthia, alam niyang tatawagan siya ni Cynthia pagdating nito, kaya naman hindi makatwira na umalis siya sa pagtitipon pagdating niya. Pumasok sina John, Dominic, at Sean sa isang private booth sa restaurant ng hotel. Pagdating nilang tatlo ay nandoon na ang karamihan sa mga bisita at nakikipagkwentuhan. Inilibot ni John ang paligid ng kwarto at mabilis na nasal-ayan si Janice. Kahit na ilang taon niya itong hindi nakita, hindi niya maiwasang mapansin na mas maganda pa ito sa kanya. Naalala. Siya ay tila lumaki mula sa kanyang shell at ngayon ay mas kumpiyansa at poised kaysa dati. Ang kanyang malumanay ng ngiti at mahinhin na aura ang dahilan kung bakit siya madaling tumayo mula sa karamihan. Dom, sa wakas nandito ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Tama iyan. Nagsisimula akong magtaka kung darating ka ba. Mabilis na lumapit sa kanila ang ilan sa mga dating college mate ni John nang mapansin nila ang pagdating ni Dominic. Maging ang mga babae ay tila nagayos nang marinig ito, lahat maliban kay Janice. Binalingan nila ng tingin ang matangkad at gwapong si Dominic, ang kanilang mga mukha ay may nakaukit na mga ngiti ng paghanga. 236 si Dominic ay palaging isa sa mga sikat na bata sa paaralan, at siya ang pinagtutuunan ng pansin ng maraming babae. Pagkatapos, lalo pa itong naging prominent dahil lahat ay nagtapos at ngayon ay nagtatrabaho, na nagresulta sa kanilang pagkaunawa sa kahalagahan ng pera. Kahit na ang yaman ng pamilya ni Dominic ay humina kumpara sa ilan sa mga malalaking pangalan sa Palanan City, ito ay higit pa sa maiisip ng sinuman sa kanila, kaya ang kanyang presensya ay nagpatuloy sa pagpukaw ng isang bagyo. Saan man siya pumunta.
Naku, nasagasaan namin ni Sean si John habang papunta kami dito, kaya na late kami ng ilang minuto, paliwanag ni Dominic, na ikinalukot ang kanyang mga labi sa isang gwapo, roguish na ngiti. John! Natigilan ng lahat nang sa wakas ay napansin nila ang lalaking nakatayo sa likod nina Dominic at Sean. Baka sa mukha nila ang galit at pang-aalipusta, lahat maliban kay Janice. Bumaba sa mukha ni John ang kanyang kumikinang na tingin, at sinalubong niya ito ng magandang ngiti. Matagal nang hindi nagkita. Tama iyan. I can't believe it's been 3 years, hindi mapigilan ni John na maiyak. John! Hihingi pa sana siya ng contact number ni Janice, ngunit ang pakiramdam ng mapang-asar na tingin ng mga matandang kaklase niya ay napalunok siya sa susunod niyang mga sinabi, at nagpasya siyang manatili ng kaunti dahil sa takot sa kahihiyan. Sige, dati na tayong magkaibigan ngayon, kaya hindi na natin kailangang maging mahigpit sa isa't isa. Umupo na tayong lahat. Deklare ni Dominic, iminuwestra ang mga bakanting upuan. Dominic, ikaw ang nagpasimula ng pagtitipon na ito sa unang lugar, kaya dapat kang umupo sa tuktok ng mesa. Alam ni Sean na laging nakatitig si Dominic kay Janice, kaya naman nang mapansin niyang nakaupo si Janice sa unahan ng mesa ay didali niyang hinaila ang upuan sa tabi nito at niyaya si Dominic na maupo. Baka sa mukha ni Dominic ang kasiyahan habang kinukunan niya si Sean ng tingin ng pagsang-ayon. Hindi lamang si Janice ang naging pinakamatalinong tao sa klase, ngunit isa rin siya sa mga pinakamagandang babae sa kolehiyo. Si Dominic ay palaging may malaking crush sa kanya mula noong mga unang araw nila sa kolehiyo, ngunit sa kabila ng pagnanasa sa kanya ng higit sa 2 taon, hindi pa rin niya nagawang makuha ang kanyang puso. Nang makatapos sila at sa huli ay naghiwalay na sila, napilitan siyang isuko ito. Gayunpaman, ngayong sa wakas ay nagkita na sila pagkatapos ng 3 taon, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano siya kaganda, at lihim na umaasa na magagawa niya itong mapabilib at maakit ang kanyang atensyon sa pagtitipon na ito. Ang lahat ay umupo sa kanilang mga upuan, at si John, na alam ang kanyang lugar, ay nagpasya na umupo sa kabilang dulo ng mesa. Gayunpaman, ang 2 tao sa magkabilang gilid niya ay inilipat ang kanilang mga upuan sa isang tabi nang makita siya. Medyo napahiya si John dito, at sa isang segundo, hindi siya makapagdesisyon kung uupo ba siya o umalis. 237, ako ang magbabayad ng tanghalian ngayon, kaya guys, huwag mag-atubiling mag-order ng kahit anong gusto ninyo. Deklare ni Dominic sa taas ng kanyang mga baga. Dahil sinabi mo ito, Dom, hindi na ako magpipigil. Napakaranggal at mahal ng hotel na ito. Hindi pa ako nakakapunta ng ganito sa buhay ko. Ako rin. Kaya lang kami makakain dito ngayon ay dahil kay Dominic. Kung hindi, bakit ang sinumang karaniwang white-collar worker na tulad natin ay makakain ng ganoon kamahal na pagkain? Tama iyan. Napakaswerte namin na may kaibigan kaming katulad ni Dominic. Umalangaw-ngaw sa buong mesa ang mga papuri at salita ng paghanga. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Sa palagay ko ay hindi mahirap ang pagbabayad para sa tanghalian ng lahat, sabi ni Dom, na ikinabugan ng dibdib sa pagmamalaki. Habang sinasabi niya ito, hindi niya maiwasang mapatingin sa direksyon ni Janice, umaasang mapapahanga siya. Kung tungkol kay John, wala siyang dapat ikatakot. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Dominic, hindi man lang lumingon si Janice sa kanyang direksyon. Sa halip, nasa John ang atensyon niya habang nakangiti, hindi pa kita nakakausap simula nang ikasal ka, John. Kamusta ka na? I'm doing alright. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni John. Kakahiwalay lang niya at pinalaya sa bahay ni Evelyn hindi pa nagtagal, at hindi siya sigurado kung iyon ay itinuturing na tama. Gayunpaman, dahil sa wakas ay malaya na siya sa pagdurusa, itinuring niya itong isang panalo. Ano ang iyong bagong numero? I'm hoping we can stay in touch in the future, nakangiting sabi ni Janice. My number is. Mabilis na kinuha ni John ang kanyang telepono para i-add si Janice sa kanyang mga socials. Nang makita niya ito, nawala ang kulay sa mukha ni Dominic, at lahat ng onsa ng tagumpay ay nawala. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at tumawa. I wonder how you are too, John. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Oh, nagtatrabaho ako bilang presidential secretary sa isang cosmeceutical company, sagot ni John. Presidential secretary. Parang prestihiyosong trabaho iyon.
Nagulat si Janice dito. Paanong prestihiyoso? Bawat kumpanya ay may presidente o CEO, kaya syempre, kailangan nila ng isang sekretarya. Tama iyan. Ang sekretarya ay napakagandang titulo para sa isang tao na ang tanging trabaho ay dalhin ang CEO ng kanyang kape. Ang tungkulin ng isang sekretarya ay karaniwang gawain ng isang babae. Paano magiging secretary ng isang tao? Kakaiba. Nagtawanan ng lahat ng marinig nila ito, at lalong halata ang sama ng loob sa kanilang mga mata. Itinaas ni Dominic ang kanyang kamay para pigilan ang lahat at nagkunwaring nagulat. John, sa natatandaan ko, nagtatrabaho ka noon sa isa sa mga kumpanya ng Manson, kaya anong ginagawa mo ngayon sa isang cosmeceutical company? Saglit na nag-alinlangan si John, at sa wakas ay bumulong, ako. Kamakailan lang ay nakipaghiwalay ako kay Evelyn. Kung tutuusin, wala nang saysay pang itago ang katotohanan. Naghiwalay. Nagulat ang lahat sa narinig. Dahil nawalan sila ng kontak ni John sa loob ng maraming taon, karamihan sa kanila ay hindi alam kung ano ang nangyari. Uye, sa tingin ko ay narinig ko na ito kanina. Nabalitaan ko na nagpakasal ka sa mga Manson at tinatrato na parang alipin. Kawawa naman. Kumbaga, niloko ka ng dati mong asawa at nabuntis pa ang anak ng iba, tapos pinalayas ka sa bahay. How dare she? Walang hiyang babae. 238 ipinahayag ni Dominic sa nagkukunwaring galit na para bang siya ay tunay na ninindigan para sa kapakanan ni John, ngunit sa katotohanan, dinala niya ang kahihiyan ni John upang ipakita ang kanyang sarili na mas mabuti. Kaya naman nagpumilit siyang isama si John sa pagtitipon para ipahiya niya si John sa harapan. Lahat. Ano? Niloko siya ng asawa niya at nabuntis pa ang anak ng ibang lalaki. Nakakahiya. Nakakatawa ito. Hahaha. Nagulat ang lahat ng marinig ito sa una ngunit maya-maya ay nauwi sa tawa. Wala sa kanila ang humanga kay John noong una, at ngayong lumitaw ang nakakahiyang balitang ito, lalo pa nilang sinimulan siyang kutsain at itinaas ang mga tingin sa kanya ng disgusto. Ang tanging taong hindi tumatawa sa sandaling iyon ay si Janice, na labis na naawa kay John. Alam niyang sadyang pinagtatawanan siya ng mga ito, at sinubukang aliwin siya. John, huwag mo silang seryosohin. Huwag kang mag-alala. Sanay na ako sa ganito, matipid na sagot ni John. Hindi siya tanga. Alam niyang sinasadya ito ni Dominic para ipahiya siya. Gayunpaman, nasa isang lugar siya ngayon sa buhay kung saan hindi na siya maaabala o magagalit sa mga bagay na tulad nito. Ang mga taong ito ay dati niyang mga kaklase, at dahil lamang sa handang gawin ni Dominic ang kanyang sarili na mas maganda sa gastos ng ibang tao ay hindi nangangahulugang dapat niyang gawin ang gayon. Hindi siya katulad ng lahat ng dati niyang kasama sa kolehiyo. Kasing katwiran mo ang naaalala ko. Sumili ang kislap ng paghanga sa mga mata ni Janice. Ang dahilan kung bakit handa siyang makipagkaibigan kay John noon ay dahil sa labis na paghanga nito sa kanya, lalo na ang pasensya at pagiging makatuwiran nito. Kahit na si John ay isang karaniwang mag-aaral at walang maraming talento sa anumang bagay, palagi siyang tumitingin sa kanya para sa kanyang pagkatao. Bahagyang napamura si Dominic at ang iba pang nagtawanan ng sipain sila ni John. Gayunpaman, dahil sila ay magkaklase, hindi nila naisip na ito ay nararapat na ipagpatuloy ang pangungutya sa kanya, at unti-unting huminto ang pagtawa ng hindi nakakainis. Ring! Biglang nagring ang phone ni John. Napasulyap siya sa screen at napagtantong si Cynthia iyon. Malamig na boses ni Cynthia ang umalangaw-ngaw sa kabilang linya. John, nakarating na ako sa The Regency. Nasaan ka? Nako, nasa isang booth ako sa restaurant. Sandali lang, hahanapin kita agad, John. Paliwanag nito bago ibinaba ang telepono. Paumanhin, lahat, ngunit sa kasamaang palad kailangan kong makipagkita sa iba para sa tanghalian, kaya't patawarin mo ako, siya. Anunsyo, tumayo para maghanda para umalis. Ang tanging dahilan lang ng pumayag siyang dumalo sa pagtitipon noong una ay para kunin ang numero ni Janice, at ngayong naabot na niya ito, wala nang saysay na manatili pa. Magkita ka ng iba para sa tanghalian. Sino ito? Ang iyong kasintahan. Nagulat ang lahat sa narinig. Narinig nila ang boses ng isang babae sa kabilang linya at inisip na nobya ito ni John. Paano ito posible?
Kakahiwalay mo lang kanina, kaya paano ka makakahanap ng bagong girlfriend sa lalong madaling panahon? Sabi ng isa, natatawa. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Alam na alam nilang lahat ang background ni John. Isang sirang ulila na kamakailan ay nakipaghiwalay, walang babaeng nasa tamang pag-iisip ang makikipag-date sa isang tulad nito. John, galit ka ba dahil tinawanan ka namin ngayon? Nagbibiruan lang kami. Mangyaring huwag isa puso ito. Mabilis na hinawakan ni Dominic ang braso ni John. Ang dahilan kung bakit niya inimbitahan si John dito ay para ipahiya siya sa harap ng lahat, kaya syempre, hindi siya papayag. Umalis na si John. 239, hoy, tama si Dom. Nagbibiro lang kaming lahat, kaya hindi mo dapat isa puso ang lahat ng ito. At saka, matagal na tayong hindi nagkita, kaya nakakahiya kung umalis ka agad. Umalangaw-ngaw ang mga protesta sa buong silid. Nang marinig ito, naisip din ni Janice na umalis si John dahil sa galit, kaya mabilis niyang idinagdag, John, since nandito ka na, why not stay for lunch muna? 3 taon na tayong hindi nagkita, gusto kitang maabutan. Si Janice ay napaka-seryoso. Ang tanging dahilan kung bakit siya pumayag na sumama sa pagtitipon ay upang subukan ang kanyang kapalaran sa pagtakbo kay John, at ngayong narito na siya, ayaw niyang umalis siya ng ganoon kaga. Pasensya na, Janice, pero kailangan kong tumakbo. Bakit hindi tayo magkita sa loob ng ilang araw, at makakahabol tayo sa kainan? Ako ang magiging host, bago pa man matapos ni John ang kanyang pangungusap, gayon pa man, bumukas ang pinto, at pumasok si Cynthia sa silid. Sino ka? Ang pagtataka at pagkamangha ay pumasok sa isipan ng lahat ng matano nila ang napakagandang babae na pumasok sa silid. Si Cynthia Shear ay kilala sa buong bayan para sa kanyang kagandahan, at kanyang kagandahan at pagiging mapanindigan ay nagpasilo sa kanya na halos malinlang siya sa pag-iisip na siya ay isang makapangyarihang diyosa ng Greece. Kahit na maganda ring babae si Janice, nanginginig pa rin siya sa tabi ni Cynthia, not to mention the other, less attractive women around the table. Napakaganda, lumiwanag ang mga mukha ng ilan sa mga lalaki dahil hindi nila mapigil ang mapabuntong hininga dahil sa pagkamangha. Nakatagpo sila ng maraming kaakit-akit na mga babae dati, ngunit si Cynthia ay masasabing ang pinakamagandang tao na pinagmamasdan nila. Hoy, napakarilag, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Galanteng tanong ng isa sa kanila, iniisip kong nagkamali ba si Cynthia sa booth nila. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Cynthia at humakbang sa direksyon ni John nang mapansin siya nito. John, hindi mo ba ako niyaya dito mag-lunch? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ng iba? How dare you treat me like this? Inis na bulalas niya. Nagkataon na nakatagpo ako ng ilang mga dati kong kasama sa kolehiyo, kaya huminto ako para mag-hi. Hindi ko sinasadyang mag-aksaya ng oras mo ng ganito, Cynthia. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni John. Nalaglag ang panga ng lahat dito. Wala ni isa sa kanila ang nag-imagine na nandito si Cynthia para kay John. Ang akala ng lahat ay ginagamit lang ni John ang kanyang pagkikita bilang dahilan para makatakas, ngunit ito pala ay sinabi niya ang totoo. Siya kaya ang bagong girlfriend ni John. Paano ito nangyari? Nagpalitan ng tingin ang lahat na tila hindi makapaniwala. Hoy, Anghel. Ang pangalan ko ay Dominic Sawyer. Mayroon ba akong karangalan na makilala ka? Lumapit si Dominic sa pagtatangkang makipagkamay kay Cynthia. Siya, tulad ng iba, ay napagkamalan na si Cynthia ang bagong kasintahan ni John. Kahit na hindi siya sigurado kung paano nakuha ni John isang nakipaghiwalay, walang magulang na diborsyo na makuha ang puso ni Cynthia, sigurado siyang magagawa niyang mapabilib si Cynthia, kung isa sa alang-alang na mas mahusay siya kaysa kay John sa maraming paraan. 240. As for wanting to impress Janice kahit anong tingin niya sa kanya, mas magaling si Cynthia kay Janice in every aspect, and if he could win over Cynthia's heart, why he settled for Janice? Sino ka sa tingin mo? Bakit mo iniisip na gusto kitang makilala? Ngumisi si Cynthia. Siya ay isang spoiled, mayabang na babae na hindi nagbibigay ng oras ng araw sa mga tao, kaya paano aasahan ng isang tao na ay entertain niya ang kahilingan ni Dominic? Ikaw, natigilan si Dominic nang marinig niya ito. He always regarded himself highly, kaya natural, hindi niya tatanggapin ang pang-iinsulto ni Cynthia. Sino ka sa tingin mo?
Ganito ka lang kagaling para walang anuman ang girlfriend ni Tyke, so how dare you act like such a prinsesa? Bastos ka. Iginala ni Cynthia ang kanyang mga mata at, walang anumang babala, itinaas ang kanyang braso at sinampal si Dominic sa kanyang pisngi. Smack! Ang tunog ng balat sa balat ay umalangaw-ngaw sa paligid ng silid, at si Dominic ay nabigla na halos matamba siya ng paurong mula sa pagkakahampas. Ikaw, how dare you slap me? Hindi makapaniwalang sigaw niya sabay hawak sa pisngi niya. Ano ngayon? Napabuntong hininga si Cynthia, tinitigan si Dominic sa kanyang mataas at makapangyarihang paraan. Umagos ang galit sa buong katawan ni Dominic. Kahit na hindi siya kailanman isang tagapagtaguyod ng karahasan lalo na hindi sa mga kababaihan, ang ideya na mapahiya sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan ay labis na nagalit sa kanya na siya rin ay nagtaas ng kanyang braso upang sampilan si Cynthia bilang ganti. Thud! Pero bago pa man niya ito magawa, itinaas ni Cynthia ang kanyang paa at sinipa siya ng husto sa kanyang dibdib. Ang mga binti ni Dominic ay bumigay sa ilalim niya, at ang likod ng kanyang ulo ay noontog sa pader sa likuran niya, na nag-uugat ng dugo. Si Cynthia ay hindi dapat maliitin. Sapat na ang inis niya sa pagiging lipad ni Dominic, at ngayong muntik na siyang batukan ni Dominic, hindi na niya hinintay na bumangon pa ito bago siya muling sinampal sa mukha. Si John ay nabigla dito. Mabilis siyang humakbang paarap at pinigilan si Cynthia bago pa ito makasulong. Tama na, Cynthia. Kung tutuusin, dati ko siyang kaklase at hindi niya sinasadyang bastyusan ka. Mangyaring huwag siyang panagutin para dito. Si Dominic, gayunpaman, ay tila hindi nagpapasalamat sa tulong ni John. Sa halip nang abutin niya para panasan ang kanyang noo at makakita ng dugo, lalo siyang nagalit. Mga gago kayo. How dare you gang up against me like this? Maghintay ka lang, ang pinsan ko ang manager ng hotel na ito, at ipinapangako ko na walang sino man sa inyo ang lalabas sa lugar na ito nang hindi nasaktan. Si Dominic, na iniisip pa rin na bagay sina Cynthia at John, ay automatikong inakala na silang dalawa ang magkasama. Oh, ganoon ba? Well, tingnan ko kung ano ang magagawa ng pinsan mo. Baka sa mukha ni Cynthia mali siya, ngunit dahil nakaharang si John sa kanyang dinadaanan, hindi na niya sinubukang atakihin pa si Dominic. Maghintay ka. Isang nakakatakot na ngiti ang pinakawalan ni Dominic at nagdial ng numero sa kanyang telepono. Saglit na nag-alinlangan si John nang makita niya ito. Pagkatapos ng huling pagkikita nila ni Cynthia, alam niya kung gaano ito ka-feisty at mainitin ang ulo, at si Dominic ang magdurusa ng husto kapag nalampasan niya ito. Dahil dito, napagdesisyonan niyang pag-ibayuhin at lutisin ang laban na ito bago pa ito maging pangit, ngunit hindi lamang nabigo si Dominic na makuha ang mensahe, pinilit pa niyang panagutin si John. Well, at least sinubukan niya. John, I think you guys should leave, hindi mapakali na sabi ni Janice. Siya ay nag-aalala na ang mga bagay-bagay ay tumagal ng pinakamasama kapag nananatili sina John at Cynthia. What they doing, keep on doing.